O game, pakinggan nyo ho ito mga bossing. Sakop ng bank secrecy law ang impeachment cases, kaya ayon kay House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro, walang hadlang para maisapina ang bank records ni Vice President Sara Duterte, oras na umpisahan na ang pagdinig sa impeachment cases. O yan ang isa sa nakikita natin. Ngayon ho mga bossing, nung kasagsaga ng kainitan yan, nung nagpapatutsadahan si Trillanes at ang dating Pangulong Duterte, gusto ni Trillanes ipakita yung kabuuan ng bank statement. No? Ang ginawa nila Panelo, nagpamedya, ipinakita lang ho yung pinakaharap kung magkano na lang ang laman nung bangko nila. Yung yung account na yun. Kasi ho, existing to ho talaga yan eh. Kung kilala nyo ho si Ellen Tordesillas, mga kababayan, isang mamamahayag sa dyaryo. Kung kilala nyo ho yun, sinubukan ho nilang lagyan ng pera. No? Sinubukan po nilang mag-deposit, mga kababayan, ng 500 pesos, yung kaibigan niya, doon sa bank account, na joint account, si Sara Duterte at ang dating Pangulo. Pumasok ho eh. No? So sa madaling salita po, existing po. Kasi kapag walang ganong bank account, ang sasabihin lang niyang teller na yan ay ma'am, hindi po pumasok. Sir, hindi po pumasok. Kasi po, hindi nag-exist yung bank account o yung bank name. Baka may mali po, ganito. Pumasok eh. Ibig sabihin, meron talaga at meron silang resibo galing doon sa teller. Ngayon, inulit-ulit yan ni Ellen Tordesillas noong nakaraang taon. 2025, pumasok yung 100 piso. So, ibig sabihin, meron ho talaga. No? So, ang ginawa dati nila Panelo, eto po yung laman ng bank account na yan. Hindi yun ang gustong makita ng taong bayan. Kasi kung sabihin na 2 milyon lang po naman ng bangko na yan. Yan lang po. Ano yung sinasabi nilang may pumapasok na 2 bilyon galing kay Sami Uy, di umano. Hindi ho makikita yung kapag ka inilipat na agad yung pera sa ibang account. Kaya ang gusto na makita ng mamamayang Pilipino, taong bayan, ay yung bank statement po. Kapag ka nandun yung bank statement, makikita mo ilan ang pumasok. Pumasok nitong buwan na ito, 2 bilyon. Tapos, after 1 week, inilabas yung 2 bilyon, inilipat sa ibang bank account. Ganon. Kung ano po, yung flow o pangyayari doon sa loob ng bank account na yon. Kasi kapag yung mga kung magkano lang ang laman, wala, hindi natin makikita. Yung sinasabi ho na mga pumapasok na mga pera daw po, galing daw po sa mga lord ng ipinagbabawal na gamot. One of the exceptions or the exception to the bank secrecy law is impeachment cases, no? Because this is the only avenue by which the complainant can look into. Kaya pala talagang sila dyan. Talagang lahat na hunang harang ginawa. Wag lang silang magdepensa. No? Yan pala ang kinatatakot nila. Dahil pati yan, baka ho kapag nalaman ng dating Pangulong Duterte, nabuksan na yung matagal mo nang ipinaglalaban na wag mabuksan. Baka magbigti ho. Ay, no. Wag naman, no? Konti na lang po yan. Hintayin nyo na po. Wag nyo na pong gagawin yan, ha? Konti na lang po yan. Tsagain nyo na po, dating Pangulong Duterte. Tuloy. And in fact, avail of the bank records for the purpose of presenting them before the Justice Committee, no? I believe that there will be no hindrance, no? Gumugulong na ang 10 calendar days at mayroon na lamang hanggang March 16 si VP Duterte para isumite ang tugon nito sa Kamara. Anong? May sagot po ba? 1 taon na din po ang lumipas, mga kababayan. Simula nung isinumite yung unang impeachment. Hanggang ngayon wala tayong naririnig na sagot. 'Di ba? Hanggang ngayon po, gusto pa din nating marinig yung kanilang depensa para kung sa ganon, kung tama naman sila, i-depensa ho natin sila, di ho ba? Pero hanggat wala pong naririnig, nakikita, na depensa,
sa kampo ng Vice Presidente kasama yung 16 na lawyer na hiner niya, paano ho natin sila idedepensa? Di ba? Sabi ni Janelle Van der Herst, kahit daw ma-impeach, hindi raw mag-resign kasi binoto siya ng 32 million. Kakalad ka rin kaya palabas si Sara? Totoo yun, sinabi. Kahit ma-impeach, hindi magbibitiw. Labag na sa konstitusyon yun. Di ba? Samantala, hinamon naman ni VP Kapag totoo yan, na kahit ma-impeach daw, hindi mag-resign, papalitan ko yung title nito. Yan ang isusulat ko. Di ba? Kahit ma-impeach ako, hindi ako mag-resign, hindi bababa. Yan ang ilalagay ko kung totoo yan, ha? Duterte ang mga nag-aakusa sa kanyang tukuyin kung ano ang umano'y unexplained o hindi maipaliwanag na yaman sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALNs. Kaugnay ito ng aligasyon na isa sa umano'y impeachable offense ng pangalawang Pangulo ang pagkamal ng hindi maipaliwanag na yaman at pagpalya na ideklara ang lahat ng ari-arian sa kanyang SALN. Saka yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Sama din po yun, di ba? Ayon sa complainants, ito ay matinding paglabag sa konstitusyon at pagsira sa tiwala ng publiko. Kabilang ito sa ikatlo at ikaapat na reklamong impeachment na tinukoy na sufficient in substance ng House Justice Panel. Merong members ng House of Representatives na nagsabi ng unexplained wealth na tinatanong ko lagi, ituro mo sa akin, saan dyan ang unexplained? Kasi pag sinabi mong unexplained, hindi mapaliwanag, diba? Papaliwanag kung paano yan pumasok dyan sa SALN mo. Wala man sinasabi lang nila, may unexplained wealth siya. So anong iniisip? Kasama yun sa diniscuss sa kasama yun sa diniscuss sa Kongreso, lahat po yun mga kababayan. Bakit parang, hindi, nandun ulit pala siya. Doon sa sa vlogging station ni Kibuloy. Okay. Nila nakatunganga. Minong iba, Mark, bakit vlogging station ang tawag mo dyan? Vlogger na lang ho yung mga yan. Mga boss, di ba? Tingnan nyo, may matitino ba silang mga host? Mga vlogger lang din yan Ako in 16 years. Anong mauto si Kibuloy na mga host, mga journalist, paano ba naman? Paano sasali dyan? Ano ba yung mga ibinabalita nila? O kayo na lang po ang magsabi kung ano yung mga binabalita nila. Wala pong mapapasaling mga journalist dyan. Makaya po yung mga inuuto ni Kibuloy, mga vlogger. Na parang sorry sa term nagbilangkad lang ko, naglingkod na may pay o na hindi ako kumikita, hindi naghanap buhay, hindi nagtrabaho. Sa ginawang deliberasyon ng 4th impeachment complaint ng House Panel Miyerkules March 4, ipinakita ang SALN ni VP Duterte noong 2023 at 2024. 77.5 million pesos ang net worth ni VP Duterte noong 2023, samantalang 88. Doon ka magtataka 77 o 88.51 million yung kanilang SALN o yung kanyang kaperahan. Pero yung napapabalita, yung kumakalat sa social media, 140 to 150 million daw. Di umano, yung sweldo ni Koopman. Di ito, isang buwan pa lang ubus na ho yan mga kababayan. Ngayon, ang tanong, saan talaga kumukuha ng pambayad kay Koopman? 51 million naman noong 2024. Mula 2008, nakita umanong malaki ang itinaas ng kanyang net worth. Inilabas ito ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon sa pagdinig bilang bahagi ng pagtalakay sa ikalimang ground for impeachment ng ika-4 na reklamo. Rosa Licoz, UNTV. Malamang ho ang sasabihin na naman ng Vice Presidente at ng kampo niya, kami po ay pinepersonal, kami po ay pinopolitika, kasi ako yung pinakamalakas na kandidato sa 2028. No, malamang ho, ganyan na naman ang sasabihin ng Vice Presidente.